Okay, mabilis na update lang tayo sa BTC. Isisingit ko lang to sa trabaho ko. So baka maglag ako kasi marami ako nakabuo sa project sa ngayon. Pero nakakita tayo ng ano no, ng some sort of break, no? Pagkatapos natin pag-usapan ng BTC, pag-uusapan din natin yung FTMatic na pinag-usapan natin last time and mag-add tayo ng dalawa pang alts siguro. So ganun na lang siguro gagawin natin, no? Recap ng ano ng last video na alts. Then bagong dalawang alts, tapos sa susunod na video recap ng pinag-usapan nating alts ngayon na dalawa na bago, then panibagong two alts ulit, no. So anyway, mabilis lang, no. So meron tayong some sort of break. Hindi pa natin na-confirm yung break na to, since hindi pa tayo nagko-close above, no, kasi sa daily di pa tayo tapos sa daily candle natin, pero meron tayong ngayong araw na to break, no. So titingnan natin sa 4 hours to. So napag-usapan natin tong area to, no, na pwede tayong mag-wake up muna dito, baka tumambay-tambay tayo dito. Hindi na tayo actually bumagsak masyado, no. Ang pinakabagsak nilang dito lang talaga, no. Ito, no. Yan lang talaga. At kung titingnan natin to sa parallel channel natin, mukhang meron tong midline na bounce, no. So imbis na ilalim, sa gitna siya nag-bounce, no. Which is mas bullish siya, mas bullish. So meron din tayong mapapansin na parang flag pattern or pennant pattern dito of some sort. Yan, ganyan, some sort of pennant. Titignan natin ang technical target nito. Kung nag-break siya with confirmed breakout, sabihin natin, makaka-expect tayo around, saan kaya to, 66,600 area, no. So may possibility na mag 66,600 or basically baka 67k, no. Kung titignan natin dito, meron tayong lagyan natin ng horizontal ray. So mukhang banda dito. Teka, double check natin ako saan banda. So meron tayo dito 65,500, meron tayo dito 66k, meron tayo dito 67,500. Tingnan natin sa weekly, baka meron tong parang pinaka midline or pinaka kung saan pwede mag-pump si BTC. So ano kaya atong close na to? Ang close na ito 65,500, 66,350, ito 66,900. So basically parang nasa bandang 67k, no? So mga banda dyan, no? So pwede tayo sa mga candle closes bumase, or basically pwedeng dito sa candle wick na to, no? So pwedeng 65,500 o kaya pwedeng bandang 66,800 or basically 67k, no? So yung dalawang yun, no? Double check lang natin sa monthly kung meron pa ba tayo makikita. Wala na tayo makikita. Ito na yung pinaka importanteng break, no? So makikita natin sa monthly medyo hindi tayo nag-close above, pero kaka-start lang ng March. So basically nagbe-break agad tayo sa start ng March, no. Itong area to, no. Yan. So nung February di tayo actually nag-break. Pero matagal pa natin ma-confirm yan, next month pa, no. So ang pinaka-kailangan natin i-confirm ay yung daily. Okay, itong daily na to, no. Mapapansin natin kung saan tayo banda nagre-reject sa pinakaunang orange line na to. So makikita natin, no, medyo ang volume natin pataas, pero yung push up nito medyo pahina, which is worrying sign. Mapapansin natin sa mga alts natin medyo, double check natin 3. Tingnan natin, ang alts natin medyo okay lang na galaw, medyo may higher high siya. Pero yun nga, meron tayong yung pinag-uusapan natin, maganda kung ma-break nitong dalawang white line na to. So mapapansin natin medyo naghihirap siyang i-break yung white line, no. Marami siyang maraming wick up, marami siyang mga rejection of some sort, pero hindi siya ganun kalakasang rejection. Pero at the same time, nagpapakita na dumadating or nagkakaroon ng some sort of resistance dito sa mga part na to. At dito sa 0.618 natin, exactly tayo dun nagre-reject, no. So dito sa mga area to, kailangan natin bantayan to sa alts. So balik tayong BTC. Tingnan natin kung may mapag-uusapan ba tayo. Kasi ang kasunod na break na neto, since na-break na natin yung puting linyang to. Itong puting linyang to, which is sa regular chart 0.88. Double check natin sa weekly saglit. So 0.88, gagawin natin regular chart 62,500, no.
at lagpas na siya doon, no? Since nabe-break nga to, medyo mababa na ang probability na magre-reject tayo agad-agad dito. So possible na dahan-dahan i-break to ng mga in the next days, dahan-dahan niya i-break agad. Kasi meron pa tayong inaabangan na potential na mag-push up siya na i-skip niya lahat to, no? Itong ATH i-skip niya to. Na makakapunta tayo agad ng teka, tingnan natin. Makapunta agad tayo ng 1.618 ng logarithmic chart. So, ito itsura niyan. To, tsaka yan. So, basically, dito sa 80k area, no? 80k area. So, di ko alam ba't parang nag-iba tong dapat 80k ito eh. Ganyan. Hindi ko ata na pinpoint ata to. Ba't kaya bigla bumaba? 80k ito eh, no? Hindi ko sure. Di ko sure paano biglang nagkaganto. Baka dito ko ba nalagay yun? Hindi eh. Dapat 80k ito, no? For some reason, hindi siya 80k. Pero ewan ko bakit. Sakto naman yung mga target natin, mga fibs natin, no? Sakto naman. Basta, mga dito sa area to, ang 1.618 para ma-confirm ang third wave ng logarithmic chart. Pero yun nga, sa regular chart, no? Medyo hindi pa natin sure. Ang dami nating fibs. Hindi dapat ganito yung fibs, no? Okay, so itong fibs na to ibang fibs pa to sa retracement to, at most likely hindi dapat ganito ang galaw ng pump na to, hindi ganito. Most likely dapat ito lang ang focus natin, itong mga to. Okay? So ano pa ba? Aabang lang tayo dito. Baka kasi magkaroon tayo ng some sort of rejection dito. Oops, sorry. Kasi medyo ang volume natin pababa. Ang RSI natin goods pa naman, no? Pero meron tayong slight bearish divergence kung magkakaroon man to ng red day bigla afterwards. So wala pa tayong, hindi pa natin na-confirm ang ang bearish divergence natin dito. Kailangan magkaroon to ng hindi tayo mag-break dito sa white line na red line na orange line na to at magkaroon tayo ng some sort of red day para masabi natin okay, meron tayong confirmed na bearish divergence of some sort na ganyan. Tapos meron tayong higher high na ganyan. Okay, so ano pa ba? Kailangan natin abangan ang potential galaw ni BTC lalo na sa low volume. Medyo mababa tong volume natin, no? Pero 7:30 PM pa lang, baka magkaroon pa ng volume yan sa mga susunod na araw. Pero kailangan natin tandaan, nasa area siya ng medyo expected natin at some point baka mag-reject. Baka mag-reject lang for correction, ha. So hindi masama magkaroon ng ng rejection dito, masasabi ko, kasi kung magre-reject man to, correction lang ang gagawin niya. So most likely marami siyang time para makapagpahinga at makapag-pump ulit afterwards, no? Kasi meron tayong makikita ditong potential na 5 waves complete na, no? So potential na 5 wave complete, or pwedeng sabihin natin itong 5 waves na to meron ng itong 5th wave na to sa loob niyan baka meron ng 5 waves din. So tignan natin, double check lang natin, ha. Alisin mo natin ang volume natin. Alisin mo natin itong mga to. Yan. Tsaka yan. So, meron tayong low dito. Ito yung low, no? Tama ba? Double check. Ito yung low natin. Ito yung higher low natin. So, most likely meron tong third wave dito sa mga area to, or baka dito pa sa area to. So, ang itsura niya nito parang ganito. Meron tayong first wave, second wave, third wave, meron tayong some sort of fourth. So mapapansin nyo, no, ang second wave natin zigzag correction, no? Meron tayong ganito, meron tayong ABC. After ng ABC na zigzag correction na ganito, ang sumunod na type of correction niya hindi na ABC correction. Mapapansin natin meron tayong ABCDE dito, most likely na triangle wave. So, alisin ko lang to. Yan. Tsaka ito, tanggalin lang natin. So, mukha itong may ABCDE na correction, no? So, doon natin mapapansin yung okay, after ng zigzag correction, nag-iiba yung kasunod na correction, no? So, meron tayong ABCDE.
pump, no? So magandang type of correction para sa fourth wave. So dito ang fourth wave natin, at most likely dito sa mga area to, fifth wave, makikita natin ang volume. Ito, no? So mapapansin natin kung saan ang pinakamalaking volume dito sa maliit na structure na to. Dito sa maliit na structure na to, ang wave count niya, nag-i-spike ang volume sa third wave. Meron tayo 1, 2, 3, no? Mag-i-spike ang volume na dito, exactly dun sa pump na to sa third wave. Then magkakaroon tayo ng fourth wave, and then meron tayong fifth wave. Doon din natin mapapansin, mula doon sa third wave hanggang fifth wave, medyo pabagsak ang volume natin. Pero syempre, kailangan tataas din ang volume ng onti nito. Pero hindi na siya most likely tataas, hindi na siya tataas pa dito sa third wave dapat. So in case na tumaas pa siya sa third wave, ibig sabihin meron tayong mas malaking structure dito. Pero sa nakikita ko sa ngayon, medyo malapit na tong mag-reject. Okay? Malapit na mag-reject to, no? So mukhang kino-complete niya lang ang 5 waves. Kino-complete niya lang ang 5 waves bago tayo magkaroon ng some sort of correction na malaki. Okay? Ay lang ang nakikita ko, hindi natin sure. Pero may expect natin, lalo na nasa ATH area tayo. Nasa ATH area tayo, makaka-expect tayo at least magkaroon to ng reaction to the downside, no? Reaction lang, no? Hindi naman siya actually parang malakas na takutan na siguro, hindi sure, hindi natin sure, no? Baka actually magkaroon ng malakas na takutan diyan na baka balik tayo ng mga 50k, bawasan tayo ng mga 15k sa sa BTC, dump tayo siguro mga 20 to 30%, mga ganyan siguro. Possible yun, possible mangyari para sa correction, kasi tatandaan natin meron tayong flat correction dito. Expect natin, so ganito ang itsura, no? Meron tayong 1, 2, possible 3 dito, possible 4 dito. So pwedeng bumagsak to hanggang dito. Pero hindi na dapat babagsak to below pa dito. Hindi na pwede, bawal. Most likely kapag nangyari yon, may kakaibang nangyari sa BTC. Okay? So kailangan kung babagsak man tayo, dito tayo sa mga area to. Maximum dito sa mga area to, no? Maximum wag tayo babagsak below. Okay? So masasabi natin bull market pa rin 'yon, kasi pwede itong maging 1, 2, 3, 4, 5 nakalabasan. Okay? So alam ko sa fourth wave hanggang fifth wave ng galaw ni BTC, madalas dun ang alt season. So for example dito, no? Etong bagsak na to papunta dito, alt season to. Meron din tayo ditong maliit na alt season, so mga banda dito. Yan dito. So ito medyo wala pang alt season dito. Mga banda dito pa-start ang alt season, no? Mag-aano pa lang, itatry pa lang i-overperform ng alt si BTC. Dito pa natin naramdaman medyo yung alt season dito sa 3rd, 4th, 5th. So meron tayong madalas sa ending ng 3rd wave. So alisin ko lang ito saglit, ito ending ng bandang end, or baka dito sa gitna ng 3rd wave hanggang ending ng 3rd wave, yung start ng alt season madalas. At dito yung pinakamalakas na move, ito papuntang 5th wave. Kasi palabas na yung mga tao dito, at dito rin lumabas na, no? Unang labas, tapos dito yung pangalawang labas, no, ng mga tao. Lilipat most likely sa altcoins. So ganun din dito, meron tayong fifth wave dito, meron tayong malaking macro fourth wave, 1, 2, 3, 4, 5. Patapos na ang alt season, ang BTC third wave dito. Ang alt season naman papasok, no. Tapos dito medyo nagkakaroon tayo ng mga times 10 dito sa alts, kahit napakahina ng push ni BTC. Okay? So, aabang tayo ng ganong klaseng move kay BTC na baka mag third wave, fourth wave. So, possible tayo mag-accumulate dito sa mga area to. Yan, kung babagsak man tayo. So, possible tayo magkaroon ng alt season dito ng, sabihin natin, kung maliit na push up na lang to, hindi tayo aabot ng mga 100k, siguro mga 80k lang, kung dito lang tayo banda, makaka-expect tayo ng ng mini alt season kumbaga. So after neto siguro meron na naman tayong panibagong malaking correction dito bago sa mas malaking pump na panibagong gantong klaseng cycle, no?
So parang ganito yun, no? Parang ganito sa BTC na meron tayong cycle dito, maliit na cycle, then correction. Mas malaking cycle, ito yung inaabangan natin na mas malaking cycle na paparating potentially sa after pa ng malaking correction, no? After pa ng malaking correction. So possibly baka after pa nito, no? So dito tayo magkakaroon ng malaking cycle ng buong macro cycle, no? Buong macro cycle. Okay? So tignan na, update lang tayo sa ano, no? Sa actually, wag na natin control dito. Update lang tayo sa ano ba tawag dito? Sa FTN Matic. FTM USD. Yan. Yan natin. Oh, maganda to, no? Maganda to. Meron tayong break of ano, no? Break ng higher high dito. I mean, nagkaroon tayo ng higher high dito at nabi-break din natin tong some sort of possible first wave kasi ito, no? So ito yung pinaka-low, first wave, second wave, at mukhang meron tayong paparating na third wave, fourth wave dito. So ito napakalaking pump, no? So ang last update natin dito sa FTM, yung ini-introduce ko pa lang, dito pa lang tayo banda sa bandang 0.49 for 45 ata dito sa mga area to. Na ang expect natin medyo pahabol na ang pump nito, pahabol na ang pump kasi meron na tayong second wave dito at may paparating na third wave most likely dito. So madalas kapag nag-aaroon ng third wave, nag-aaroon ng some sort of parabolic move dyan. So ito, no, meron tayong maliit na first, second dito, medyo parabolic move, fourth, fifth, baka ganyan na mangyari, hindi natin sure, pero medyo meron tayong malakas na pump dito. So ilang araw lang to, tingnan natin sa open nito, 30%, no, 30% hanggang do sa breakout na to. So pwede tayo maka-expect dito kung babagsak man to sa FTM at baka mag-retest siya ng mga levels na to. Ito, baka mag-retest siya. Medyo high probability na to kasi nagpipick up to ng volume din, no? Nagpipick up ng volume, pataas ang volume nito. So mukhang ano to, no? Mukhang pa third wave, papasok ng third wave to. May chance na ganun ang ginagawa, no? Papasok ng third wave na etong minute third wave ng mas malaking third wave na to, no? So magkakaroon tayo ng oras para magkaroon ng or para makapasok sa FTM, ang masasabi ko. Expect na natin si BTC baka magkaroon pa ng ano, no, ng medyo paghina. Kasi nasa ATH pero di natin masasabi, no, baka biglang mag-skip ng ATH si BTC, di na magkaroon ng reaction at diretso agad ng 80k. Doon ang pinaka best scenario ni FTM para mag third wave, fourth wave, fifth wave dito, no. Pero kung babagsak si BTC, sabihin natin medyo malakas na bagsak, may expect natin etong move na to baka hindi pa tapos yung correction, baka magkaroon pa ng ABC correction dito, then tsaka pa lang siya magpapump. Hindi natin sure na ano to, na flat correction possible mangyari, pero di ko masasabi, medyo mababa yung probability nun, pero ayun lang yung nakikita kong possibility na pwedeng mangyari in case na mag-dump si BTC. Pero yun nga, take natin yung chance kung sabihin natin mag-retest siya dito sa mga area to, pwede tayo mag-enter ng long, stop loss lang tayo dito banda sa ilalim, then possible na mag-pump siya, no? So ayun siguro update natin dito sa Phantom. Punta tayo ng Matic. Matic, taga lang, inom lang ako tubig, Si Matic medyo di pa ganun kalakasan, pero meron tayong some sort of push up. So mabagal na push up pa to, no? Medyo balimbing na push up pang type. Di pa siya tipong malakas na type of push up. So mukhang ano pa, mukhang nagdadalawang isip pa ang mga tao kay Matic kasi nakapag-pump na to ng medyo matindi, no? Yung correction nito hindi ganong kalakihan, no? Actually malaki to, no? From $3 to 0.3. Malaki pala yun, no? Pero kasi after nito, no, June 2022 pa to, nakapag-pump agad siya pero naglo-lower lows pa rin si BTC, no? So medyo ano, no, medyo kakaiba si Matic, medyo malakas si Matic ang kumbaga. So dito sa mga area to medyo masasabi ko kaya medyo delayed siya kasi nakapag-pump na siya dito ng maaga, no?
So ito, malakas nito sa Matic, no, pero masasabi ko may some sort of alternation to sa mga alts. So sabihin natin kung si Matic kasi medyo nasa some sort of medium cap. Hindi ko sure, low cap ba to? Hindi ko sure no? Pero alam ko medyo kilala si Matic. Parang malapit na siya sa mga levels ni Cardano, ganun. Mga V-chain siguro, ganun. In terms of market cap. Pero dapat mas mababa si Matic kaysa dun sa dalawang yun. Hindi ko matandaan, no? Hindi ko na pull up yung data ng mga market caps ng mga alts. Pero may expect ko medyo mas mababa dapat ang market cap nito. Pero si FTM kasi medyo nasa low cap pa rin siya. Medyo nasa low cap pa rin siya, no? So ibig sabihin ang mga unang gagalaw dapat dito yung mga medyo medium cap hanggang high cap, no, mga Cardano alts na ganun klase. O kaya Ethereum. So si Ethereum for example, no? So medyo sumasabay kay nasaan na ba siya? Lakas ng pump ni Ethereum, no? Ganda na itong ng chart ni Ethereum. Pero eto nga, no? Medyo tinatry sumunod ng medyo higher caps. Kunwari si Ethereum kay BTC, no? So eto may expect natin, no? Meron tayong some sort of 1, 2, possible 3, 4, 5 dito na paparating kay Ethereum. So eto muna ang gagalaw sa lahat ng alts most likely. Then makikita natin kay Matic, medyo nakagalaw na kasi siya sa in the past. Ito, no, medyo malaking pump agad to. Okay? So naka 400% agad siya, no, nakabalik agad siya sa mga areang importanteng resistance. Ito importanteng resistance to. So kung natatandaan niyo yung parang some sort of tutorial ko doon sa kung paano natin nalalaman yung mga confirmation breaks. Ito yan So meron tayong ABC correction dito. ABC. Ang isa sa mga pinaka-importante, B-wave na i-break. So dito sa area to, tinetest niya, no, then na-reject siya. Sabihin natin kung 5 waves naman siya, pwede rin gantong gawin. Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5 leading diagonal. Ito yung mga targets na kailangan natin i-break. Ito, tsaka ito, 2 tsaka 4, o kaya dito naman sa sabihin natin meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. Zoom in tayo ng onte para makikita natin ito dapat ang binibreak, yung number 2. Makikita natin dito tayo nagkakaroon ng mas pinpoint accuracy na rejection. Susunod itong number 4. So basically baka dito sa area to, o kaya dito sa area to yung number 4. Hindi natin sure kung saan dyan banda. Pero mapapansin natin, once na mag-break tayo, magkakaroon tayo ng push up, then rejection, breakout, then doon tayo dapat tumatambay as support. Gagawa tayo ng base. Ang problema lang, nagkaroon pa ng push down si Matic, no? So nasa ilalim na naman tayo nitong part na to. Makikita natin, meron na naman tayong resistance level dyan. Okay, resistance level na naman. At ginagawa siyang support ulit, no? So dun natin makikita yung importance ng mga impulsive theory na number 2 at number 4. At ang B-wave, itong mga to, no? B-wave, number 2 at number 4. So matagal pa to dadating. Ang makikita natin dito, ginagamit as support tong number 4. So di natin sure kung dito ang number, saan ba? Di natin sure kung dito ang number 4 or dito ang number 4. Okay? Di natin alam. Baka dito most likely ang number 4. Pero yun nga, makikita natin kung saan ang pinaka parang yung section niya, no? Yung section yung pinaka kung saan ang bears at kung saan ang bulls, no? Andi dito ang bulls, andi dito ang bears, no? So ganun na. So si Matic medyo mukhang mabagal pa. So may expect ko in the upcoming siguro weeks kapag nakapag-dump na si BTC siguro, medyo siguro sa tingin ko hindi na ganun kalakihan yung bagsak nito ni Matic, pero hindi natin sure. May expect ko best opportunity kapag nakabalik tayo dito sa mga area to para accumulate. At ang kakalabasan yun nga, magandang move ang gagawin nito ni Matic in case na magkakaroon tayo ng first wave, second wave, third wave, fourth wave, fifth wave, no?
So, introduce tayo na bago si AVAX. Hindi ko pa actually nakikita to, no? I mean, hindi ko pa na masyadong check ulit si AVAX. Napakalakas si AVAX rin pala, no? So, ganun din. Meron din siyang 5 wave count. Meron tayong some sort of 5 wave count dito. 5 wave count. Meron ba tong ano? Triangle wave. Mukha ata siya may triangle wave. So, falling wedge of some sort. So, meron tayong possible ABC correction dito. A, B, at dito pa yung C. At yung C wave niya, baka triangle wave. Hindi natin sure. Meron tayong 1. Hindi ko sure kung tama to. B, A, B, C, D, E, pump. Possible kayang ganon. So, meron tayong falling wedge na nag-breakout. Expect natin ang target nito hanggang B wave most likely. Hanggang B wave. Malayo-layo pa, no? Dito dapat tayo sa B wave. Okay? So, makikita rin natin yung mga ito. So, technically, ano to, no? Parang number 2 at number 4 tong B tsaka D. Mapapansin natin ang letter D. Doon tayo tumatambay. Mapapansin natin ang letter B. Doon tayo nagke-create ng support. Breakout support, no? Ito, tumatambay ng ng rejection. Then, dito naman, nakaroon tayo ng breakout din support, no? So ito si AVAX, no, masasabi ko medyo meron siyang mga somehow problema sa, kasi dati sa FTX marami atang hawak na AVAX, so medyo naraming natakot sa AVAX, pero sa tingin ko walang kinalaman si AVAX sa FTX. I-research nila lang yun kung anong meron doon, pero expect natin si AVAX meron na siyang some sort of malakas sa breakout, no? Ito makikita natin yung volume, malakas sa breakout. So meron tayong some sort of confirmed na breakout dito. Malakas to, no? So expect natin meron na tong first wave. So meron tayong ganitong klaseng move. Meron tayong baka 1, 2, 3, 4, 5. Dun, yung third wave, ganun pa rin. Malaki pa rin ang volume niya, no? May clusters of green volume dito. Malaking clusters of green volume dito sa part naman na to, maliit lang, hindi na maliit, malakas siya, pero nag-iisa lang siyang green dito, pero dito sa last one, mas makakapal yung mga volume dito. So, may expect natin dito yung third wave. Okay? And then, meron na tong most likely na ABC correction dito. So, kung titignan natin sa fibs, dapat 0.5 ang target nito. Pinakailalim hanggang dito, kulang pa to, no? Okay, kulang pa tong type of correction na to kung dito tayo mag-uumpisa, no? So alisin natin ang volume saglit. So pwede natin ma-expect dito baka gumagawa to ng ABC dito sa loob na to. So baka ganito pa to, no? Meron tayong malaking A, B, C potential, ganyan ang gagawin, hindi natin sure. At dito sa loob baka may gumagawa to ng A, B, C. Possible na ginagawa. So, expect natin baka hindi pa mag-breakout, o kung mag-breakout man siya, baka talagang hindi siya sumunod dun sa corrective move na 0.5, pero madalas dapat 0.5 ang target niya, no? So, mas may expect ko kung susunod din natin yung rules ng impulsive theory, dapat dito pa banda tayo sa bandang $21, no? Magbabounce ng maayos. Possible na hindi na mag-revisit dito. Pero mas dapat kung titignan natin sa impulsive theory, dapat bumabalik siya dito sa mga area to, no? At magandang retest rin yan, no? Magandang retest ng D-wave. Magandang retest ng itong part na to, no? Dito sa pinakamalaking volume part na to. So, ibig sabihin, meron tayong some sort of point of control dito. Point of control kasi ito ang pinakamaraming traded na price. Ito pinakamaraming traded na price to. So expect natin dito sa part na to makapal na some sort of support na dapat yan. Okay? So kung bumalik man siya dito, dapat mag-hold to, then magpa-pump ulit. Okay? So ano pang next? So expect natin ganun ang most likely gagawin ni AVAX, pero di natin sure. Pwedeng dumire-diretso na siya. Ano bang maganda? Medyo ayoko ng Solana, pero ito Polkadot. Gusto ko tong Polkadot. Actually, hindi ko siya ganun kagusto pa. Kasi mukhang mabagal yung update ni Polkadot. .USD. Yan.
Nagdo-drawing pa pala ako dito, no? Alisin muna natin ito mga to. Yan. So si Polkadot ganun din, meron siya 5 wave counts. 5 wave counts, 1, 2, 3, 4, 5. Yung third wave niya masyadong malaki, no, which is napaka bullish. So ngayon lang si Polkadot nagkaroon ng some sort of parang walang galaw, pero titignan natin sa fibs to. Makapansin natin kung saan tayo nagkakaroon ng mga types of rejection, no, at types of bounces. So meron tayong ditong break, meron tayong rejection, meron tayong support dito hanggang sa nag-break tayo. So napaka-basic na ano nito, napakadali niyang basahin, no, si Polkadot. At nasa 0.5 na naman tayo. So expect natin pwede tayong mag-reject dito bago tayo magkaroon ng push up. At ito napakaganda, no. Meron din tayong ABC correction dito. So ABC potential. Ang C wave natin, meron din nata tayong siguro 5 waves dito. Tayong mahirap basahin to, 1, 2, 3, 4, 5. Most likely ganyan. Basta meron tayong C wave dito. Hindi ko sure kung paano yung bilang nito. At sa galaw niya, mukhang nagkakaroon na siya ng meron tayong some sort of 5 waves na ata dito. Or baka pabuo pa lang ng 5 waves. So meron tayong first, second, third, fourth. Bawal to. So teka, bawal yun? Bawal ba yun? Teka nga, nag-overlap ba siya? Hindi. Possible pala, pwede pala yun. Okay, so meron tayong first, second, third, fourth. Pwede to, pwede to. Itong number 4 na to. Tapos magkakaroon tayo ng fifth. After that, expect tayo. Hindi pa natin sure kung saan siya pwede mag-reject, pero minamata na natin tong 0.5 potential. So baka possible na dito siya mag-reject. Kapag dyan siya nag-reject, ang pinaka-target niyan 0.5, babalik siya sa 1 wave most likely. Ito, 1 wave. So gaganyan siya. Entry point maganda. Sa longer time frame, meron tayong 618. So meron siyang malaking type of confluence dito na pwede tayong dito mag-support, then magpa-pump. So accumulation area to, no. So si Polkadot umabot to ng magkano to? $50, no. At nasa $10 pa lang tayo. So times 5 agad 'yon. So kung babalik tayo ng mga $5 times 10 agad 'yan, no. Kung makaka-enter kayo dito, kung bibigyan tayo ng opportunity ni Polkadot at kung ATH lang ang target natin, $50, no, times 10 agad. So masasabi ko medyo parang sleeper to si Polkadot kasi medyo mababa yung hindi masyado nag-update to. Pero kung gumalaw to, medyo malakas, no. Ito, kunwari ito, no, masyadong malakas tong third wave na to, kaya medyo kailangan nasa radar natin to si Polkadot, ang masasabi ko. Okay, so ayun lang yung dalawang bagong alts natin. Abangan lang natin kung anong gagawin. Si AVAX tsaka si Polkadot mukhang parang gusto pa munang mag-correct bago mag-pump. Si FTM mukhang nauuna na siya. Si Matic medyo parang nade-delay pa, masasabi ko. So hindi natin exactly malalaman kung ano yung gagalaw na alts, no, pero expect natin kay BTC dapat magkakaroon ng some sort of correction muna. Hindi pa natin masasabi. Pwede pa siyang mag 80k agad-agad. 80k dito banda, no? 80k agad-agad. Then tsaka pala siya magre-reject. Possible na ganun pa muna mangyari, no? At isa sa mga theory rin dito, ang 80k kasi by possibility ay na ang cycle top, no? Potential na cycle top. So kung pupunta tayo regular chart, alisin lang natin itong isang to. Ito ba yun? Hindi yan. O baka ito ba yun? Pares lang pala to, no? Isa sa mga cycle top. In case kasi no, na meron tayong 5 waves pa rin ginagawa. So ibig sabihin meron tayong first, second, baka ito pa lang yung third, ito pa lang yung fourth, mali itong third ko pala, no? Tapos ito pa lang yung fifth, no? Na ganito, no? 3, 4, 5. So titingnan natin sa logarithmic yan ang itsura. Baka ganito ang itsura kasi niya, no? Alisin na nga natin itong mga drawing na to. Yan, tsaka yan.
At wag tayo sa daily, gawin nating weekly. Okay. So, ito ang ano, no, merong argument dito na kung mag-ATH man si BTC, medyo hindi siya ganun kalakasang ATH. So, ang pinaka-move nito, meron tayong 5 waves dito na itong buong to, binubuo pa lang yung pinaka-last na cycle. At doon pa lang tayo magkakaroon ng matinding bear market. Okay, which is masaklap yun kapag mga bandang 80k lang tayo or baka mga bandang 100k, hindi natin masasabi. Pero kasi meron tayong argument dito na meron tayong A, B, C flat correction dito. Kasi hindi nagbe-make sense to, no? Hindi nagbe-make sense sa 5 waves to unless ang galaw niya triangle wave. Which is medyo mahirap makagawa ng triangle wave dito. May some sort of triangle naman siya. Kung gagawa tayo ng 5 waves dito, dapat meron naman siyang possibility A, B, C, D, E dito. A, B, C, D, E, then pump, no? Possible naman. No, kasi makikita natin dito, zigzag correction ang second wave. So, dito possible na may triangle wave dito na corrective move. Pero meron pang isang argument dito na baka ito yung A, B, C. Kaya tayo may 5 waves dito. Kasi si C wave laging 5 waves. 1, 2, 3, 4, 5 dapat. So, ibig sabihin, itong paparating na pump na to, 5th wave pa lang. Okay? So, ang aalabasan, ito na yung final bull market ng cycle na to. So, ibig sabihin, hindi pa tayo tapos sa buong cycle na to. Hindi pa tayo tapos sa buong cycle na to. Aalabasan. Doon pa lang tayo maghihirap after ng cycle na to na mas matindi. No? Itong dump na to, mas matindi pa dyan ang kakalabasan. Na baka bumalik tayo sa mga area ng 10k, 7k, mga ganun. Hindi ko sure, pero ayun ang isa sa mga argument, no? Isa sa mga argument. At least hindi lang ako yung may idea noon, may mga nakakapansin noon na idea na possible na hindi pa tapos tong buong cycle na to, no? Kasi ganun din dito yan, no? Yeah, for example, meron tayong bull market dito. Then, isa pang bull market. So, dito sa mga dump na to, mukha tong matinding bear market, no? Pero may mas matinding bear market pa dyan, itong mga to. No? Kasi, buong cycle to, na 5 waves, 1, 2, 3, 4, 5. Then, meron siyang 1, 2, 3 na mas malaking correction. So, kung titignan natin yan actually sa longer time frame na titingin tayo na ganyan, baka ang possibility na move niyan, meron tayong mukhang ito yung first, second, third, fourth, fifth, possible na ganun ang itsura. Then multi-year bear market. Parang ganun ang idea ng impulsive theory. Okay? So dito hindi natin sure kung anong klaseng correction to. So possible na itong move na to ay part pa lang to ng malaking cycle na to. At dun pala magkakaroon ng malaking move na bear market. Hindi natin sure, kailangan itong 5th wave na to mas mataas ng significantly sa 3rd wave, masasabi ko. Or kung gagawa man siya ng panibagong cycle dito, dapat ang bilang na nito, so ayusin lang natin to, i-end natin yung video, malapit na to. So dapat ang bilang nito ganito, 1, 2, 3, 4, 5. At ito dapat panibagong cycle dapat to. Na meron tayong some sort of, kung mag-80k lang tayo, first wave pa lang to, magkakaroon tayo ng medyo takutan dito, second wave. Then isang malaking third wave, fourth wave, fifth wave, at baka doon tayo makakita ng milyon. In case lang baka hindi pa natin sure yan. Medyo wala to sa radar ko, at hindi ko sure gagawin, pero may possibility ganyan, hindi natin masasabi. Pero yun lang siguro masasabi ko, no, sa kung magpo-push up man tayo, medyo nasa malapit-lapit tayo sa danger zone para sa mga bulls, no? Na anytime pwede mag-reject to. Okay? So abang tayo yung FTM Atmatic, most likely kayo na muna titingin doon kasi medyo matagal natin babalikan ulit 'yon. Si Polkadot at si AVAX bibigyan natin ng refresher the next update, then magdadagdag ang dalawang alts ulit. So yun lang siguro update natin. Ingat sa trades at GG's boys.